Ito naman ang pag-usapan natin. Dahil nga po mga kababayan, sa dami po ng pera, bilyones, ang ipinakita, ang inilantad ni dating Senador Antonio Trillanes maging ang AMLA na nagkukumpirma sa mga alegasyon ni Trillanes, mga kababayan, na hilo itong si Abante. Sa dami daw po ng bilyones ang pera ng mga Duterte. Diyos ko, paldo! Oh. Ang mga SALN ng bise. Umabot sa mahigit 6 na bilyong piso ang mga transaksyong dumaan sa bank account ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na itinuturing na kaduda-duda o kaya na may masyadong malaki dahil lagpas kalahating milyong piso. Ayon mismo yan sa ulat ng Anti-Money Laundering Council. Ang ahensyang nagsisigurong hindi nagagamit sa ilegal na paraan ang mga transaksyon sa mga bangko. Yes, Ma'am Mirna. Naman ng mga kongresista ang laki ng mga transaksyong Oo. hindi umano tugma sa mga dineklarang yaman ng bise, gayon din ang hindi niya pagdeklara sa hawak niyang pera at pera sa bangko. Nakatutok live si Tina Hangiban Jerez. Tina! Mel Emil Vicky, sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, tumutok ang hearing ng House Committee on Justice ngayong araw. Pangunahing sinuri ng komite ang mga SALN ng bise at ang mga transaksyon sa bangko na tinatawag na covered o yung may halagang 500,000 pesos, pati na suspicious transactions. First of all, let me state on record that Sa ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Committee on Justice, lumalabas na may 630 suspicious at covered transactions sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio mula 2005 hanggang 2026. Umaabot ito ng kabuuang halaga na 6.77 billion pesos, mahigit 3.7 billion sa mga account ni Duterte at halos 3 billion naman sa account ni Carpio. Yes, Sarap. there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong aabot ng mahigit 500,000 pesos. 500. Suspicious transactions naman ang tawag sa anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan. Tulad halimbawa ng kawalan ng pagkakakilanlan ng kliyente, hindi tugma sa financial capacity ng kliyente ang transaksyon o pagkakaugnay sa illegal na aktibidad. Attorney, to be clear, did you only initiate these reports because of this impeachment? No, Madam Chair, we have, and EMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. Ayon sa AMLAC, halos lahat ng nireport na transaksyon sa kanila ay milyong-milyong piso ang halaga. Pero puna ng isang miyembro ng House Committee on Justice, hindi nagtutugma sa SALN ni Duterte ang mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. Cut. Halimbawa, noong 2009, panahong Vice Mayor pa siya ng Davao. Nagdeklara noon ng mahigit 18 million pesos na net worth si Duterte. Pero ang flag transactions na dumaan sa kanyang bank accounts, umabot ng halos 705 million pesos. Doon nakakapagtaka na mga ka-GPnatics. 18 million lang yung kanilang SALN pero 700 million ang labas-pasok sa kanilang bank accounts. Kaya itong si Abante, mga kababayan, ay nagtataka talaga. Thank you, Madam Chair. Senator Trillanes, Closer to the microphone, please. nabasa ko po yung salaysay ninyo at nahilo ho ako. Sa dami ng zero sa mga halagang binabanggit ninyo. Oo. Kaya gusto ko pong linawin natin para sa kaalaman ng mga ordinaryong Pilipino na napakarami po ang nakikinig na nanonood po ngayon. No? Mr. Senator, binanggit po ninyo sa paragraph 23 at 24 na si Vice President Sara Duterte
at ang kanyang pamilya ay tumanggap ng daang-daang milyong piso mula kay Samuel Sami Uy. Tama ho ito, hindi ho ba? At yung binabanggit dito ni Abante, mga kababayan, na siya po ay nagkakaroon ng clarificatory question kay Trillanes, ito po yung record din ng AMLA na binerify through sa mga tanong po nitong si Laila de Lima, mga kababayan, at nagmamatch doon sa sinasabi, yung mga alegasyon nitong si dating Senador Antonio Trillanes, mga ka-GPnatics, na kung saan po ay parang nabunutan siya ng tinik kasi walang nagtitiwala sa kanya dati. Yan ay isa sa mga hiling niya na sana magbigay naman kayo ng konting tiwala. Yes, Your Honor. Naniniwala din po kayo na ito pong mga milyon-milyong pisong ito dahil lang po sa ang nagbigay po niya na isa sa Uy, galing po Ma'am yan Liberty sa Torino. droga. That part of the affidavit of the Honorable Trillanes? Yes. Yes, Your Honor. Okay, you may proceed. Yes, Your Honor. Okay. Nakalagay po dito sa number 35 ng inyong salaysay, ang mga transaksyong pinansyal ni Sara Duterte at ng mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya na nag-uugnay sa kanya kay Sami Uy at sa mga tinukoy na personalidad na sangkot sa droga o drug personalities ay lubhang nakababahala. Hindi lamang dahil ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kundi malinaw din itong naglalagay ng malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ito po ay nabanggit po ninyo na malinaw. Yes, Your Honor. Oo. Okay. So, ayan, mga kababayan, inaamin ni Trillanes na nabanggit niya nga ang mga yon. Base pa sa AMLAC report, sa mga flag transaction naman na dumaan sa account ni Attorney Manasseh Carpio, pinakamalaking halaga ang naitala noong 2024 na umabot sa mahigit 1.8 billion pesos. Nakasaad din sa AMLAC report, mula August 2024 hanggang January 2026, naging subject si Duterte ng 27 confidential reports na nagsasaad ng kadudadudang aktibidad, kabilang ang drug trafficking, graft and corrupt practices, at malversation of public funds. Kita nyo na, mula 2024 hanggang January 2026, meron pa silang mga kababayan, suspected activities ng tinatawag po na drug trafficking. So parang yung pera daw po, mga kababayan, ay nanggagaling dito sa mga illegal na gawain, kagaya po ng drug trafficking, graft and corrupt practices, and malversation of public funds and property. Kaugnayan sa mga lumabas sa House Quad Committee hearings at sa impeachment complaints na inihain laban sa bise. Bukod sa di raw pagkakatugma ng net worth ng Vice-Presidente sa mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts, may isa pang napuna ang ilang miyembro ng House Justice Committee sa mga salin ni Duterte. Mula 2019 hanggang 2024, walang iniulat si Vice President Sara Duterte na cash on hand and in bank sa kanyang salin. Pero may iniulat sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council na covered at suspicious transactions sa mga bank account ng bise sa mga taong iyon. Halimbawa, noong 2019, kung kailan walang idineklarang cash on hand and in banks ang bise, may na-flag na transaksyon ng AMLAC na mahigit 60 million pesos. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. Edi wow. Ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets, because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank, ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan at kabuuan ng subsequent
SALENS ni VP Sara. Ang ilan daw sa mga account na ito, aktibo pa. Kahapon po, personal ako na nag-deposit sa isa sa mga alleged bank accounts na nakapangalan kina VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Taliwas po sa kanilang patuloy na pagtanggi, lumabas na active pa ang account. Nakapag-deposit po tayo ng 448 pesos doon sa isang account na ito. Pero si Kong Okay, so mga kababayan, mga ka-GPnatics, kung titingnan po natin, kung ito po ay sinasabi na hindi po na-acquired, nag-accumulate sa pamamagitan po ng legal na paraan, so saan pa po manggagaling mga ka-GPnatics? So, i-connect lang din natin galing sa mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na kung saan po ay nagmamatch naman po sa report ng AMLA. So sa makatuwid mga ka-GPnatics, yung mga kaduda-duda na halaga ng pera na ito na nandoon kila VP Sara Duterte na dumaan sa kanilang mga bank records or bank accounts, mga ka-GPnatics, ay talagang it's tantamount na nanggaling po talaga sa mga illegal activities. 'Di ba? Yun, wala na pong ibang dahilan mga ka-GPnatics kasi yung mismong tawag dito yung SALN nila ay hindi po ito nagpapatibay na kung saan mga kababayan ay ito ay nakuha nila sa mabuting paraan. Kasi mismo dun sa SALN nila, sa mga deklarasyon nila, ay wala dun eh. So ngayon, paano mo maipapaliwanag yon mga kababayan? So doon nagkakaroon ng pagdududa. Dahil sa pagdududa na yan at nagmatch pa yung pahayag ni Trillanes, nangangahulugan na talaga to na mga galing yan po sa illegal activities. Now, ang sabi rin po dito, sinabi rin po ninyo na may mga payouts nakalagay na pumasok po sa bank account ni VP Sara na nagkakahalaga ng mahigit 22 million mula kay Sami Uy. Tama ho ba yun? Yes, Your Honor. At ito lang po yung nakita namin na nakapangalan sa kanya na manager's checks. Pero pag titignan po natin doon sa Annex A na isinumite, yung mga pumasok po na malalaking mga deposito ay tumutugma din dito sa March or April tapos October. So, ang conclusion ko po dito ay nung una, cheque ang ibinibigay, pero kinalaunan, mga bank transfers na. Kaya yun po ang personal conclusion ko based dun sa mga movements na nakita namin sa bangko. Pero ito po, maliwanag kasi manager's check po ito na nakapangalan po sa kanila, mga miyembro ng pamilya. Ito po naman, Madam Chair, Senator, no? Hindi lamang droga, kundi nabanggit po ninyo sa number 25, si Sami Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang, ang dating economic advisor ni Duterte na siya namang iniugnay sa mga kontrobersya ng family at Pogo. Gayon din sa bilyong-bilyong halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Ito po yung nasabi nyo. At saka alam natin, bawal din yan mga kababayan. Kapag ikaw ay tumatakbo bilang isang, syempre, politiko, di ba? At nang hingi ka po, tumanggap ka, mga kababayan, ng donasyon sa isang foreigner, okay? Sa isang Chekwa, mga ka-GPnatics, yun ay pinagbabawal din yun ng batas. Di ba? Maraming irregularity na ginagawa itong pamilya Duterte. Maging mga kababayan, yung kanilang mga kaalyado, katulad ni Ryan Kilala, na ngayon alam po natin ay iniimbestigahan niya ng ombudsman. Kasi nga, kung titingnan natin, balikan natin yung mga pahayag ni Pebbles Talaquera, ni Ramil Madriaga, mga kababayan, habang nangangampanya, 'di ba? Nangangampanya si VP Sara Duterte ay kinakampanya din nila Ryan Kilala, which is mga kababayan, bawal din po 'yan sa atin. 'Di ba? Ang isang public official, kung ikaw po ay nagtatrabaho sa gobyerno, bawal ka po mga kababayan na tawag dito. Bawal mo po na ikampanya ang isang politiko.
Dapat non-partisan ka. Di ba? Yes, Your Honor. Sally Rugay. Therefore, pinapaniwalaan nyo rin po ba na hindi lang droga, kundi pogo rin? I believe so, Your Honor, kasi nag-diversify yung kanilang partnership nung COVID, nung malaking kinikita dun sa COVID, pati yung COVID, pinagkakitaan nila through the family. Tapos nung yung Pogo, ano rin, windfall din yung pasok, nag-diversify din yung grupo nila, Sammy Uy, Michael Yang, sa Pogo rin po, Your Honor. Gusto ko pong, Madam Chair, gusto ko pong tanungin ang AMLAC kung meron silang mga record sapagkat nabanggit po ni Senator Trillanes lahat ng mga bangko dito eh. So I would like to find out, maaaring paulit-ulit po ang mga katanungang ito, pero ito po yung napakahalagang malaman ng taong bayan. I'd like to find out from AMLAC kung natanggap ho nila lahat ang mga bank records na ito, na binanggit po ni Senator Trillanes. Honorable Abante, please be reminded that the subject matter of our subpoena for AMLA are not bank records. Okay, pero mga kababayan, yung usapan dyan ay na-verify naman po lahat. Yun binabanggit ko nga kanina na itong si Laila de Lima ay nagtatanong para i-match po yung mga sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes, mga ka-GPnatics, doon sa mga suspicious na transaction na meron po, mga kababayan, itong AMLA. At nandun nga po sa kanilang mga records, mga ka-GPnatics, walang kaduda-duda na meron po talagang pumapasok na mga certain amount. Parehas talaga, as in, mga kababayan, pati kung taon, yung sa mga bank accounts, di ba? So, maliwanag na ang mga perang ito ay nanggaling sa mga sa drug lords na si Sammy Uy, mga ka-GPnatics, na yung kanilang pera ay hindi po nanggaling sa legal na paraan, mga kababayan. So, tingin ko, dapat talagang, gaya po ng sinasabi nyo, hindi ko lang alam kung sinong ahensya ba dapat ang, di ba, ang gumawa ng paraan, umaksyon, para itong mga pera na to, mga kababayan. Pero, syempre, ang usapin muna natin dito, ang talagang pag-uusapan, ay yung impeachment muna ni Sara Duterte. Siguro, bago na yung mga restitution na yan, pagdating ng panahon, na ipasole yung mga yaman na meron sila, di ba? Alam naman natin, mga ill-gotten wealth yan eh. So, therefore, kailangan yan mapunta sa ating pamahalaan at pakinabangan ng taong bayan. Di ba? Hindi yung sila lang ang nakikinabang. Oh. Dirty money yan eh. Alright, so mga ka-GPnatics, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Kita-kita po tayo mamaya.